Galit, lalong-lalo na po nung ang kanyang ama ay nabansagan at nabigyan po at kinilala bilang most corrupt. Ha? Saan ka Saan ka nakakalap yan na ang tatay niya most corrupt? Ha? Kung most corrupt si former President Duterte, bakit nagtayo siya ng PACC? Oh, alam niyo siguro kung ano ang PACC, di ba? Philippine Anti-Corruption Commission. Nagtayo siya. Sino ang nag-abolish? Sino ang tinanggal yung PACC? Yung amo mong bangag. Yung amo mong bangag. Tapos sasabihin mo ngayon na si Duterte most corrupt? Are you even sure what you are saying? Actually, hindi na PCO ang kanyang ginagawa. Okay? Bumabanat na siya. Kasi, ikaw sana yung boses ng presidente. O ika nga, mouthpiece ng presidente. Kung ano yung utak ng presidente, yun ang sasabihin mo. Ang nangyari dito sa PCO na ito, sariling opinion niya na ito. Okay? Yan, ito. Disaster ito ng Malacanang. No. Trust me when I say this. Disaster ito. Itong babaeng to, sa totoo lang. Instead, mapapahamak na si PBBM dito. Kung meron siyang masabi na hindi sinabi ni PBBM, siya yung mapapahamak. Sa totoo lang. Ako nang pangaralan kita ha, Attorney Claire Castro, pangaralan kita. Sinasabi ito ni Vice President Inday Sara Duterte kasi po, kumakampi siya sa taong bayan. Okay? Kumakampi siya. Meron pong karapatan ang taong bayan magalit sa gobyerno. Kapag ang gobyerno ay hindi na maganda ang ginagawa para sa taong bayan, meron po kaming karapatan. Kasi we are taxpayers, pera ng taong bayan yan, may karapatan kaming magreklamo at magalit. Okay? Itanim mo yan sa utak mo. PCO. Okay? Mas magaling pa ako sa iyo eh. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay. Magandang araw po sa ating lahat. At heto, pag-usapan natin itong mga maiinit na balita, no? Pag-usapan natin itong una patungkol dito kay Marbil, doon sa issue na siya raw di umano, ang dumaan diyan sa EDSA busway na sinita ng taga DOTR. So ngayon, ayon sa mga authorities, authenticity ng umano'y memo ng PNP kaugnay sa busway issue, vini-verify pa daw. Okay? Kasi dapat tong malaman ng taong bayan kung sino ba talaga yung nandoon sa loob ng sasakyan. Okay? Kasi tinanong si Marbil, hindi niya direktang sinabi na hindi raw siya. Okay? Kasi tinanong siya kung ikaw ba yun ang nasa loob. Sabi niya hindi pwedeng dapat protektahan natin ang pangalan ng bla bla bla. Ang dami niyang mga reasoning . Okay? So mamaya pag-usapan natin ito. Kasi ang sa akin lang naman dito bakit hindi aaminin? 'Di ba? Pwede naman aaminin saka mag-sorry kayo sa taong bayan. Mahirap ba 'yun gawin? 'Di ba? Dali-dali 'yun eh. So mamaya pag-usapan natin, panoorin natin ang buong balita patungkol diyan. Itong pangalawa nating pag-usapan, itong si Attorney Castro, no? Nag-react na naman itong si Attorney Castro sa sinabi po ni Vice President Inday Sara Duterte na may karapatan ang mga Pilipino na magalit sa gobyerno. Tama naman si VP Sara eh. Kung meron naman talagang kabalastugang ginawa itong gobyerno, dapat namang magalit ang taong bayan, di ba? Sinagot ito ni Castro, itong si Attorney Claire Castro, itong bagong attack dog ng Malacanang. Mamaya pag-usapan natin ito, pag-usapan natin yan. Okay. Pangatlo nating pag-usapan, it's a good thing na itong si Senator Bato de la Rosa, no? Niresbakan na itong si Presidential Communications Officer na itong si Yusek Attorney Claire Castro. Patungkol doon sa anong tawag doon? Sa binatikos niya itong si Baste Duterte, di ba? Nung tinanong siya ng reporter, mga news anchor na bumabalik na po ang droga sa bansang Pilipinas, especially doon sa Davao, dito sa Visayas, doon sa Luzon, bla bla bla, ganun. Nag-react siya. Isa sa Davao. Kasalanan niya ng parang biniblame niya ngayon si Baste Duterte. Bakit raw bumalik is parang sinabi niya na bakit bumalik ang droga sa Davao na mahigpit man kayo diyan. Di ba? Bakit meron pa rin? Ngayon, wala sa hulog naman ng argumento nitong si Claire Castro,
niresbakan ito ni Senator Bato. Yan ang pakikinggan natin at magre-react tayo. Okay? Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, itong tatlong topic natin, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay? Like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. So, okay. Simulan natin itong unang issue patungkol kay itong si Atty. Claire Castro, itong attack dogs ng Malacanang. Pumalag ito sa sinabi ni Vice President Inday Sara Duterte na may karapatan ang mga Pilipino o tayo, taong bayan, na magalit sa gobyerno kung merong kabalastugang ginagawa. Di syempre tama yung sinabi ni BP Sara. Sino ba namang hindi magalit? Di ba? Ito. Kasi pabida rin ito eh. Tingnan muna natin kung anong kanyang sinasabi. Play ka. Matatandaan niyo po ba yun? Nung, Ito. Unang-una nakakalungkot po na mula sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa. Well, actually, hindi nakakalungkot. Mas masaya na meron kaming kakampi. Kasi yung sinabi ni BP Sara, patungkol po yan sa taong bayan. Hindi nakakalungkot. Natutuwa nga kami kasi meron kaming, kumbaga, kakampi. Kasi actually, ang taong bayan ngayon walang kakampi. Sinong kakampi namin? Itong administrasyon? Nagrereklamo ang taong bayan sa mga kabalastugang ginagawa ng gobyerno. Yan sa BICAM scandal, blank items, flood control projects, itong mahal na mga bilihin, food security, ang dami pong problema ng bansang Pilipinas. Sino ang kakampi namin? Saan kami magrereklamo? Buti nga may Vice President, second highest ranking official na kumakampi sa taong bayan. Ipubo ka pala eh. Paano ka naging PCO dyan? Yan ang hindi ko maiintindihan bakit anong nakita ng Malacanang dito eh. Siguro attack dog talaga, di ba? Attack dog talaga. Tama. Bansa ay mukha pang nag-i-encourage siya sa mga tao na magalit. Hindi siya syempre magagalit. Ano bang ibig sabihin ng magalit? Syempre nagalit. Pero walang sinabi si BP Sara na magbayolente kami. Batuhin namin ng lusubin namin ang Malacanang. Walang sinabi si BP Sara. Pero mayroon pong karapatan ang taong bayan na magsalita, magalit kasi demokrasya po tayo. Alam mo ba kung ano ang demokrasya? Claire Castro? Alam mo ba? Sakit sa bangs. Ano mo sa totoo lang, Bongbong Marcos, maawa ka naman dito. Ito yung sisira lalo ng administrasyon mo eh. Alam mo ba? Alam mo ba ang yung demokrasya? Claire Castro? Siyempre, si VP Sara nag-encourage siya na kung hindi maganda ang ginawa natong gobyernong ito, meron po kaming karapatan magalit. Kasi po, yung mga proseso na yan lahat, pera yan ng taong bayan. Di siyempre, magreklamo kami kung merong mali-mali sa mga proseso nyo dyan, sa ginagawa nyo sa mga ahensya ng gobyerno, siyempre magalit kami kapag, anong gusto mo mangyari? Hahayaan namin? Hahayaan naming malugmok tayo lahat? Sige, okay yan. Bongbong Marcos, okay yung 20 pesos na hindi umabot. Okay yun. Okay yung flood control projects mo. Okay lahat yung mga blank items. Okay lahat, Bongbong Marcos. Anong gagawin natin? Okay. Ganon, yun ang gusto mong mayari. Siyempre, taong bayan magre-react yan. Meron kaming karapatan. Kami ang bumoto. Kami ang dahilan na nanalo ka. Kami ang dahilan na nakaupo ka dyan. Diba? Ay, Castro. Basta talaga mga Castro. Hirap ng mga Castro. May tupak talaga sa utak. Sa gobyerno. Nung nalaman po ito ng Pangulo ay wala po siyang naging reaksyon dito dahil hindi nga po ito dapat nanggagaling sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa. Ang tanong lamang po, nung panahon ba ng kanyang ama? Nirespakan niya ha. Ang pinag-usapan natin ang administrasyong Marcos. Pinag-usapan mo na naman yung administrasyong Duterte. Bakit? Hindi ka ka-get over? Hindi ka get over, no? Hindi kayo maka-get over, hindi nyo matanggap na ang layo niyo sa kalingkingan sa mga administrasyong Duterte. Di ba? Wala ka na. Atty. Claire, napahiya mo ang Malacanang. Ay, nako. Sabi rin po ba siya na maaari po kayo magalit? Lalong-lalo na po
nung ang kanyang ama ay nabansagan at nabigyan po at kinilala bilang most corrupt. Ha? Saan ka nakakalap yan na ang tatay niya most corrupt? Ha? Kung most corrupt si former President Duterte, bakit nagtayo siya ng PACC? Oh, alam niyo siguro kung ano ang PACC, di ba? Philippine Anti-Corruption Commission. Nagtayo siya. Sino ang nag-abolish? Sino ang tinanggal yung PACC? Yung amo mong bangag. Yung amo mong bangag. Tapos sasabihin mo ngayon na si Duterte most corrupt? Are you even sure what you are saying? Ha? At, alam mo, Claire Castro, siguro this is time na magpatingin ka sa doktor. Sa totoo lang, baka may bakukang na yung utak mo. Hindi. Ito yung type of tao na basta makabanat lang ng banat na without basis, walang basihan. Kawawa ka. Sa totoo lang, Claire Castro, kawawa ka talaga. Ha? Bumabanat ka sa dating administrasyon na walang basihan. Oh, hindi ka nagre-research, fake news ka. Sa totoo lang, ikaw pala yung fake news. Kawawa. Kawawa itong babaeng ito eh. Noong 2017, matatandaan niyo po ba yun? Hindi namin matatandaan actually. Ikaw lang yung nakaalam niyan. Siya lang ang nakaalam na most corrupt si Tatay Digong. Siya lang nakaalam. Sa bagay, nakatira ka sa Mars, di ba? Nakatira ka sa Mars? Saan planeta ka nakatira? Nagtatanong kami. Kasi parang wala sa hulog eh. Alam ko. Basta lang makabanat. Noong 2016 ay runner-up lamang ang Pangulo. Tingnan niyo yung news anchor. Tingnan niyo siya ha. Nagtaka nga siya eh. Itong news anchor, hindi ko alam kung anong media network itong babaeng to ha. Pero sa aking analysis, siya mismo nagtaka siya saan galing yung sinabi ni Claire Castro. Saan galing yan? Tingnan niyo yung reaction, tingnan niyo. Runner-up lamang ang Pangulo. Gumanon. Hoy Castro, naunsa. Ano bang saan mo yung datos mo? Saan galing? Saan? Ito. Noong 2016, runner-up lang si Pangulo bilang most corrupt. Siya ay kinilala ng Organized Crime and Corruption Reporting Project. Pero noong 2017 ay... handa talaga siya. May sinulat siya. May ready siya pang banat kay Duterte. Hindi pala, sa totoo lang hindi ka kinuha bilang PCO para mag-explain para sa Pangulo. Kinuha ka bilang PCO para banatan ang mga Duterte. ay level up si dating Pangulong Duterte at siya na po yung naging awardee at kinilala ng People of the Year being the most corrupt. Grabe, fake news talaga. Fake news yan. At inamin din naman po niya sa kanyang statement. Ha? Talaga? Saan galing yan? Ni Pangulong Duterte. Siya nga mismo eh. Nagbabasa siya. It's very obvious na gumagawa siya ng kwento. Nagbabasa. This is fake news. This is fake news. Lagot ka dito. Corrupt. At siya ay nagnakaw. Pero naubos na nga lang. Okay, sige. Kung trip mo yan, sige. Sabayan ka namin sa trip mo. Sige. Natatandaan niyo po ba yun? Because meron pa po ako ditong statement yan. Okay? So, ang tanong lamang natin, yung ba ay hindi niya man lang nasabi na dapat na merong karapatan ang taong magalit. And at the ang galing ng argumento niya, no? Ang galing ng argumento niya. Pumalag siya kay BP Sara. Sa sinabi ni BP Sara na may karapatan ang mga Pilipinong magalit sa gobyerno. Ginawa niyang example na corrupt raw si Duterte. Bakit hindi raw sinabi na dapat magalit yung gobyerno? Ha? Are you sure? Talaga? Yun ang banat mo? Ang corny? the same time, wala po. Ang corny mo? Sobrang corny ang banat eh. Gagawin mong corrupt si Duterte, tapos sasabihin mo, bakit hindi sinabi na magalit sa gobyerno?
It's very obvious. Basta lang maka-rest back, basta lang makabanat, basta lang makapanira. Grabe. Ikaw na talaga, hari ng fake news ka, ikaw na talaga. Po tayo nadinig sa Pangulo kahit ano pa ang naging di umanong anomalya ng DepEd sa pamumuno ni VP Sara. Lalong-lalo na nung nasayang ang pondo sa mga pagkaing nabulok lang na intended sana sa mga I hope you have datas. I hope you have evidence. Okay? Give evidence. Give concrete evidence na yung mga statement mo yan, kay VP Sara yung kasalanan na yan. Okay? Give evidence bago ka bigay ng statement ng ganyan. estudyante, lalong-lalo na sa mga maralitang estudyante. So being the Vice President, siya bilang Vice President, mas maganda po sana kung siya ay mag-encourage sa mga tao na makipagtulungan na lang. Actually, hindi na PCO ang kanyang ginagawa. Okay? Bumabanat na siya. Kasi, ikaw sana yung boses ng presidente. O ika nga, mouthpiece ng presidente. Kung ano yung utak ng presidente, yun ang sasabihin mo. Ang nangyari dito sa PCO na ito, sariling opinion niya na ito. Okay? Yan, ito. Disaster ito ng Malacanang. No. Trust me when I say this. Disaster ito. Itong babaeng to. Sa totoo lang. Instead Mapapahamak na si PBBM dito kung meron siyang masabi na hindi sinabi ni PBBM, siya yung mapapahamak. Sa totoo lang. of having this feeling of hatred against the government, mas maganda po na sabay-sabay sana tayong umangat. Kesa sa may mga ibang tao na gusto Sabay-sabay umangat pero binanatan mo si Duterte. Anong klaseng logic yan? magpabagsak ng gobyerno. Masasabi kung kanyang ina-express ang kanyang damdamin. Pero bakit naman ngayon lang? Mas marami naman din pong nangyari nung panahon ng kanyang ama. So parang ang pag-encourage po ba niya na magalit ang tao, meron po ba itong link doon sa sinasabing Ako nang magpangaralan kita ha, Attorney Claire Castro, pangaralan kita. Sinasabi ito ni Vice President Inday Sara Duterte kasi po kumakampi siya sa taong bayan. Okay? Kumakampi siya. Meron pong karapatan ang taong bayan magalit sa gobyerno. Kapag ang gobyerno ay hindi na maganda ang ginagawa para sa taong bayan, meron po kaming karapatan. Kasi we are taxpayers, pera ng taong bayan yan, may karapatan kaming magreklamo at magalit. Okay? Itanim mo yan sa utak mo, PCO, okay? Mas magaling pa ako sa iyo eh. Mas magaling pa ako sa iyo. Wala ka dito, sa totoo lang. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman